So pumunta po tayo sa barangay, mag-check po kami kung anong oras sa barangay bukas para dun sa hindi nakakaalam kung saan titulo sila. Okay po? Okay. Para dun sa nakaalam, mag-check magkano, ihanda ang 10%, tapos po magsasadya po tayo sa opisina po ng Privatization Management Office. Ito po ay matatagpuan sa ito po. Bibigay din po namin to. Sasabihin ko lang po ngayon. 104 Gamboa Street, Legazpi Village, Makati City. Yun po yung pupuntahan. 104 Gamboa Street, Legazpi Village, Makati City. So sa Makati po yan, dito na lang para malaman po natin. So pag alam na po natin, dalhin natin yung 10% yung pagbayad natin. Okay po. Uulitin ko lang po yung sinabi ni ate hindi po nang galing sa amin. Kasi sila po nakausap ng PMO. Ang sinasabi lang po ni ate, dahil sila nakausap ng PMO, umanap na rin daw po kayo ng makakasama nyo na siya rin pong makikipag-build kung sakali dalawa kayo. Inulit ko lang po yung sinabi tapos po, yun po yung ibibidding po natin na pareho silang may 10%. Yung 10% ng mananalo, ibabawas na doon yung presyo, 3 buwan ng pagbabayad. Yung matatalo, ibabalik sa kanya yung 10%, pero hindi yung 1.5. Okay? Kuya, okay ba? May tanong po? Makapubot ka po sa Makati. Yung pera po ba na yung cash na halimbawa 100,000? Dapat mong dalhin? Opo, kailangan po. Kaya po, kung may cheque, pwede cheque naman po. Manager's check. Manager's check po. Ganun pa po. So, tanong ko lang po, pag halimbawa po, bibigyan ko yung kalpita ko, tapos, yung kasama namin, pag sa isang halimbawa po, pag-ibig ko ako, tapos, yung kasama namin sa Ang tanong ni ate, nakipag-bidding siya, nanalo siya, kaya lang, yung mga kasama niya sa lote, hindi nagbayad. Okay. Opo. Nangyayari. Okay po. Kapag ganun po, dalawang bagay. Una, ikaw yung babalikan para matuloy lang. Pero, hindi mo sila magkakaroon ka na ng karapatan, ma'am, na paalisin sila. Kasi magiging iyo yun. Okay po? Or kaya, pahulugan mo sa kanila. Depende sa inyo, ma'am. Pwede ko makita ang fresh meat. Ganun siya, ma'am. Kasi nasa isang titulo lang po. Ganun pa po. Malinaw po ba? Malinaw po. Ang malabo yung pagbayad, ano? Ang malabo na pagbayad, yun lang po. Yun nga po Pero ito na po yung pagkakataon. Pero may maganda akong mga narinig kanina. Kasi nung nagtatanong kami, hindi kami sinasagot po So sila nakausap ko, yung magagandang punto po doon, nadali lang. Yung magagandang punto, number 1, mapagpa sa atin kung tayo magbibid. Okay? Number 2, yung sabi ko, mas mataas ang chance natin kung ilan sa atin na nakapaloob sa isang titulo, magbibid sa isang titulo lang. Pagka kami dalawang kuya naglaban, pareho naman kami nasa titulo, siya
babayaran din namin dalawa yun. Yun yung pangalawang magandang punto. Yung pangatlong punto, kapag walang nag-bid, masaya din pag walang nag-bid. Kasi pag walang nag-bid, ang sagot sa amin nung nakaraan, i-rebid. Pero pwede din pala na mag-intent to buy. Okay? So pag nag-intent to buy kayo, ibig sabihin ng po doon, meron na po silang base price. Ang base price po nila, base doon sa auction. Tapos mag-negotiate na po yun. So okay din po yun. Pero huwag tayo, sa akin po, lahat ng points, lahat ng punto, lahat ng paraan, pwede naman tayo sumali na isang aral lang na sige ma'am, problema ko din yan ate. Sabi niya, problema po niya pera. Problema ko din po yan. Okay po? Ganyan po. Yes ma'am. Ayun po, pag wala po kayong dalang pera bukas, ibig sabihin hindi po tayo mag-qualify na sumali. Ulitin ko po ha, ulitin ko po. Dali lang po. Konting panahon lang po. Konting panahon lang. Para po hindi na ulit po yung tanong ni ate. Pero kung ganyan po na may nagtatanong ka, ibig sabihin, may nalalabuan pa. So, malinawin po natin. Una, kapag ka po tayo ay sasali sa bidding, alamin natin ang presyo, magdala po tayo ng 10% plus 1.5 para makasali po tayo. Pagka pupunta po tayo doon, ate, saglit lang po. Ay po, pasensya na po kasi nasi-distracted po yung iba. Kapag wala po tayong pera, hindi po tayo makakasali. Hindi po tayo mag-qualify. At kapag nangyari po yun, ito po yung mga po pwedeng mangyari. Number 1, may manalong iba. Pag may manalong iba, kasi nakipag-bid, kasi open po sa lahat. Nakapublish to. Kapag may nanalong iba, ang tingnan na lang po natin, may magmakay-aring iba, may makakausap tayong iba, pwedeng doon tayo makipag-negotiate. Kaya lang, pwedeng tumaas ang presyo. Ang alam mo pwedeng mangyari, walang pag-bid, swerte. Ibig sabihin, pwede tayo mag-intent to buy. Okay po? Pero depende po ha, baka bigla nilang i-rebid. Pero, base po sa napag-usapan, pwede kayong mag-intent to buy. Ayaw din naman po ng gobyerno na natutulog yung asset po. Okay po? Okay po, malinaw yun ha? Sino pa po nalalakuan doon? Sino pa po may tanong? Sige ma'am. Papasa na lang po. Hello po ma'am. So, yung sa amin po kasi, hindi kami sure sa PCD number ba yun? Ayun po. So, ang magiging sitwasyon po namin, hindi kami makakapag-bid bukas kasi hindi namin alam yung exact lot, hindi namin alam yung price. So, ang question ko po, how soon po namin malalaman na if may nag-bid po, may nanalo, or may chance kami na mag-intent to buy? Meron po kasing period ng evaluation po siya. So yun po yung aalamin po natin sa PMO. Okay po? Pero for now, dalawang sitwasyon. Ang unang sitwasyon, alaman titulo, pag alaman titulo, tingnan magkano, magdala ng para sa porsyento 10%, makipag-bid. Yung pangalawang sitwasyon, hindi alam, bukas po sa barangay, tutulungan po tayo na sarding para ma-identify po yun. Meanwhile, kung may nanalo o natalo, aalamin po natin sa PMO kung ano yung period na evaluation po nila. I think 1 linggo. Tama po ba? 1 linggo na po. Mag-araan po na 1 linggo. Okay po, salamat po. Mag-idadagdag lang po. Yun sa hindi po makakapag-bid tomorrow, December 5 po, nag-ready na po
ako sa title, kasi alam po namin sa Shitutibagan, yung title po namin, at saan kami sa mapping. Ang una po inalam namin ng association, yun sa mapping. Ang association po ang nakakaalam kung sino yung mga nakatira. Kaya yun po yung muna yung aalamin nyo, mag-mapping muna po kayo, mula ngayon, hanapin nyo sa association nyo yung mapping at saan kayo nasasakop na TCP. Ngayon, pag napag-alaman nyo yun, December 5, mag-ready kayo ng letter of intent to buy to Hello. Ayan. Pag hindi po tayo nakapag-bidding, pag letter of intent to buy po tayo, susulat po tayo kay PMO na bibilin natin ang TCT sa halaga 1 million po na nakasakop. Ang gagawin nyo po, maghati-hati nga po kayo sa 10%. Na kami po ay magbibigay sa 10% po ng kabuuan ng aming halaga ng lupa. At yung matitira po ay uhulugan po namin within 5 years. Yung matitira. Ngayon, ang PMO po, dahil natanggap nila yung letter natin ng bawat titulo na sumulat, ay pag-aaralan po ng council ng PMO kung agree sila doon sa gusto nating mangyari. Ngayon, dahil habang naghihintay po tayo, maghanap po na tayo ng geodetic engineer para po sa kabuuan din po talaga ng mga bahay po ninyo na nakaready na po talaga ang pera nyo. Pinutol ko, pasensya na ate pinutol ko si ate. Ate, kasi ang pagpapageodetic engineer, may gastos yan. So, ang importante po muna, yung sa intent to buy. Kapag ka po pumayag po, pag pumayag po, ang PMO dun sa iniluluhog po natin, saka po tayo gumastos ng galon. Okay po? Pasensya na ate. Hindi sila advance. Advance, kung gusto nyo po yun, walang problema. Kaya lang po, sinisigurado lang po natin yung lahat ng step na magaganap po. Dahil bawat step po may gastos, hindi pinupulot ang pera. So sa ngayon, po pwede po muna na kapag nangyari po yun yung sinasabi po, na hindi tayo nanalo sa bidding, mag-intend to buy po tayo. Ang sa akin, mas sususugan ko na bago yung pagpapageodetic natin o pagpapasurvey, mas importante mag-ipon. Okay po? Sino na-receive na bonus? Kung nandyan ang mga misis nyo. Okay? So pag may bonus po kayo, itabi nyo na. Mas importante po ito ngayon sa inyo. Okay po? Tanong pa po. Nga nga. Doon na lang guys, doon na lang tayo sa gilid-gilid. Walang bonus eh. Kaya nahulog. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayun mo kasi sabihin. Ito po masabi natin lupa, makihalan po yung usapan. Ngayon po, ang tanong ko po, yung po bang sinasabi ni Sir, di ba may private po? Yung po sinasabi may private, may titulo na daw sila kuno. Ngayon, yung nasa Republic po, di ba po, government po siya. Paano po siya po, halimbawa, sa nasa Republic, ay open lot siya. Sasali pa rin po ba siya sa bidding? Ano po yung open lot mo? Yung wala po siya nagmamayari, ano po siya? Gobyerno. Ma'am, asensya na po. Wala po open Kasi lot. republic siya. Wala po open lot. Lahat po ay title. Nakatay na rin. Kahit po yung sinasabi ko, nasa private na may titulo na daw siya, pag mamayari niya, sasali pa rin po ba siya sa pagbibigay? Kung may titulo na po siya, hindi po kailangan. Opo.
kung titulo niya, sabi ni ate kanina na narinig ko yung puno. Okay po? Hanggat may titulo, yung titulo pong yun, para mapawalang visa, kailangan pa pong dumaan sa korte. Okay po? Pero tingnan niyo po yung titulo nyo. Baka may hawak ka ng titulo, hawak lang. Sa iba pala nakapangalan. Diba? Meron akong lang ganyan, may titulo ako. Yung pala nakapangalan sa iba. Salamat. Sige, ma'am. Mami, tanong ko lang po, kasi bukas po yung deadline po ng diba, December 5. Mayroon po bang, may extension po ba? Kasi sa 10% po, halimbawa 100,000, wala naman po kami pera 100,000 agad, ma'am. Okay. May extension ba? Wala po. Kasi na-publish po yan. Ibig sabihin, hindi po pwede po bali yung naka-publish po. Pero ate, uulitin ko po ulit ha. May nagtanong na naman po, anong gagawin namin? So ate, ito rin po yung tanong ni ate. Yan, at listening to the teacher. Marami. Okay? Ang sinasabi po natin, kapag may ulitin ko ulit, huwag mo sasawa. Pagka alam nyo kung saan ang titulo nyo, magdala ng 10% at plus 1.5 para po makapag-bid. Anong mangyayari kapag ka hindi nakapag-bid? Okay, pag hindi nakapag-bid, ibig sabihin ko, dalawa. May mananalong iba. Pag may mananalong iba, pwede doon tayo makipag-usap sa mananalong iba. Kapag naman po walang nanalo, edi very good pa rin po kasi ibig sabihin, pwede po tayo mag-intent to buy sa PMO. Pwede, kailangan po gawin agad natin kasi baka mabago po yung directive, baka bigla i-repeat. Okay po? So depende po yun. Ibig sabihin, pag nag-intent to buy kayo, mag-aaralan mo po ng kanilang board, kung pumayag po sa kondisyon na gusto natin, dire-diretso na po yan. Okay? Sino pa yung gano'n ng tanong? Anong mangyayari? Sabi natin yung kulit ko daw. Sabi natin yung kulit ko na daw. Gusto ko dagdagan yung sinabi ni Ma'am Gwen na i-repeat ng PMO after 2 years, 2027. Pag hindi nakuha yung bukas na in-option sa atin, nasa public, mga kapatid. Pero pag 2027, tataas na daw ng 8,000 to 10,000. Yan po yung sabi ng PMO. Yun lang po hintayin. Mag-intend ko kaya na. Kapag wala talo, o kapag walang nanalo, anong gagawin? Sayang ang bahay natin. Hindi ba yung nandito? Alam nila. Ulitin ko po. Ulitin ko po. Alas 10 lang yun eh. Ulitin ko po. Pag walang nanalo, anong gagawin? Thank you, Lord. Thank you, Lord. May nakikinig. Okay po? May katanungan pa po? Yung mga lola natin dito sa kaliwa, may tanong pa po? Lola, agad-agad. Sorry naman. Mukha pa ng tita. Sige po. Meron na pong tanong? Okay po. Sige po. Kung wala na pong tanong, uulitin ko lang po for one last time. Ate, huwag ka makukulitan. One last time, ulitin ko po. Before ko po ibigay ang microphone mo kay Kap, kasi mamaya magbibigay ng instruction si Kap tungkol po doon sa hindi ko alam kung saan titulo sila. Okay? Dali lang po, tahimik. Tahimik lang po. Okay. Children. Mga children na to, papaluin ko kayo eh. Okay po Number 1. Number 1, na good news, may pagkakataon na tayo maging atin yung lupang pinatitirikan natin. Number 2, paano? Ito po yung pamamaraan ko ng pakikipag-bidding.
para makipag-bidding po tayo, una sa lahat, magdesisyon. Magbibidding ba tayo ng magkakapitbahay? Yes. Pag makikipag-bidding tayo, alamin natin kung alam natin kung saan titulo. Kapag alam natin kung saan titulo, alamin kung magkano. Pag alam na kung magkano, 10% plus 1.5, tayo po ay magdala sa 104 Gamboa Street, Legazpi, Makati City. Yung nakabisado ko tuloy. Diba? Pagkatapos po nun, yung binabanggit ni ate, hindi po yun secret, actually strategy. Okay, pag may strategy, okay ako doon. Ang strategy, kung magkasama kayo sa isang lote, mag-bid na kayong dalawa. Para pagka-dalawa na kayo, pwede tumakbo ang bidding. Kasi pag isa lang daw po, hindi pwede. So kapag isa lang, failure, hindi po makikipag-bidding. Okay? Pero pag dalawa kayo, at magkapit-bahay kayo, isa sa inyo manalo, pareho pa rin kayong panalo. Okay? Pagka po, hindi po natuloy ang bidding dahil iisa lang ang nakikipag-bidding o kaya naman walang nakipag-bidding, anong susunod na gagawin? Intent to buy. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik sa intent to buy nyo kasi magkakaroon po ng rebidding at baka po ang presyo aabot na po ng 8,000 pataas. Okay? Malinaw po ba? Okay. Bukas, para dun sa mga hindi nakakaalam po kung saan po ang titulo na meron titulo kung saan sila nakapaloob, iibayin na po natin, hindi na po sa barangay. Hindi na po sa barangay kasi ang records po ay nasa city government. May mapa po kami doon, tapos po aalamin po namin yung title number sa assessors. So, importante po na pumunta tayo sa uslo. Huwag naman po isang langkay. Baka po pwede po na isa-isa lang muna sa magkakapit-bahay. Ano po? Para po tayo ay malaman natin. At pag alam ko na, huwag nyo nang kalimutan. Okay? Malinaw po? Okay po. So kung wala na pong tanong, wala na? Okay. Mababait na yung mga children. So, ay sir, may isa pa. Bago. Pwede po. Open bidding, open po ito sa lahat. Pero talaga po, alam niyo po, either way, may manalong iba, ang isipin niyo na lang po may malinaw ng kausap. Sa loob ng 40 taon, wala po kayong malinaw na kausap at walang malinaw na direksyon. Ngayon, meron. Ibig sabihin lamang po, pwede lang tumaas yung presyo kung iba kausap natin. Pero at least, pwede na po na makipag-negosasyon. So habang lahat po ng tanong nyo, nasa isip nyo po, ang anong pinaka-importante dapat gawin? Mag-ipon! Mag-ipon! Parang isa lang yung na ano ka doon. Okay po, mag-ipon. Okay? Kung wala pong katanungan, nagpapasalamat po kami in behalf of Mayor Jun po. Pasensya na po at hindi nakarating po si Mayor. Meron lang pong napaka-importante po na meeting pero pinadala po kami ni Sir Ding Ninakap po at yung mga kasamahan po natin dito na mamaya po siguro iikot po sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa loob po ng ilang taon po na pamumuno po ni Mayor Jun. Ito po yung pinakamahalaga pong araw lagi sa amin. Ang pinakamahalagang araw po na magkakaroon po tayo ng pagkakataon na mapasa atin po yung lupang pinatitirikan natin. Yun po yung pinakamahalagang araw sa amin. Pero yung pinakamahalagang araw po yun, higit pong nagkakaroon po ng ibig sabihin, kapag yung mga tao po na gusto nating tulungan,
kikilos din po para tulungan po yung mga sarili. Ano po? So sana po tulungan niyo po yung sarili niyo, makakasa din po kayo ng gabay po at pagtulong din po ng city government sa pamumuno po ni Mayor June. So binabalik ko po yung mikropono kay Kap. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Bueng sa Panta. At syempre, Hello po ulit. Parang lumakas yung mic. May onting instructions na po tayo para bukas. Sino po yung mga hindi po alam ang kanilang lote, kung kasama sila o hindi? Taas po ang kamay. Mukhang marami po, Mamaya po, pagkatapos po ng meeting, pumunta po tayo kay Preslina Lustre para ma-assist po kayo. Ma-assist po namin kung saan yung errand ninyo. Bukas, papadala po natin kayo sa city government bago po makapunta sana sa Makati. Sana po umabot. Dahil bukas po, ang deadline ng submission of bid, alas 10 ng umaga. 10 a.m. So, kailangan na maaga po tayo magtipon-tipon po dito. Okay. So, papakilala ko lang po, dumating po isa sa ating mga bisita, si Konsehal Maui Topales. Ayan po. Pabatiin ko na po konti, babati lang po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Hindi ko kapakalawin. Nakita ko po yung discussion ni Ma'am Bueng Zapata at saka ni Sir Tim Masangkay. Nandyan po si Kap JR, nandyan din po si Kap Pablo at ang ating mga kagawad. Nandyan po si Corsiela Altamirano, Robert Altamirano Sr., si Kagawad Robert Altamirano Jr. at saka po si Kagawad Ruby Terrell. Pasalamatan po natin dahil po sa pagmamahal ni Mayor June, pinipilit po niya na talaga namang mapasa atin po yung lupa, kaya pagtulong-tulungan po natin. Pasalamatan po natin si Mayor June Linares sa isang palakpakan po ng ating. Maraming salamat po sa tawag na kayo. Kaya po, huwag ko lang po kalimutan sila Konsehal Paui para po sa susunod may malalapitan din po tayo sa sundulan po ng result. So sa atin po, again, binanggit ko po kanina, may 5 po ako na pinabili na billboard na dito na po. Papabigyan ko po kayo ng kopya, pero papaproduce po muna kami dito sa atin pong annex, sa Annex 3. Dito lang po, dito po mismo. Pwede po kunin siguro ng mga alas 8 mamayang gabi para mapag-aralan po ng iba. Pero ito po yung 5 nabili namin kasi nakabase lang po sa TCT. TCT number 381827, ito po 15 po ang halaga po nito. Ito po itulong ko na po sa 5. Ruleta lang po, hindi ko po kaya lahat eh. TCT 381825, TCT 381383, TCT 381828, 381326. So 5 po ito, bibigay ko kay Preslina. So kung sino po nakapaloob doon sa lote, ito po pwede na pong filapan mamaya. Magpuproduce na po kami ng mga sample para mapag-aralan ng bawat isa. Again, tulungan niyo po mga sarili, tulad po na sinabi ng ating po si PDO, Usto, at lalo-lalo po ni Mayor June Linares na ito po yung pinakamahalagang araw natin sa ngayon. Okay po? So, sa lahat po ng hindi nakakaalam, lapit po tayo kay Preslina Lustre at lahat po ayusin po natin. Para bukas sa D-Day natin, alam po natin kung anong gagawin. At dito po kami, aalalay po sa inyo. Mula po sa City Government at sa Barangay Tubag. Maraming salamat po. At of course, kay Kap Pablo Alran, nandito rin po. Nakaalalay po. Thank you po sa mga Tibagan po. Malaking tulong mo yung knowledge po na ibibigay sa amin. At lalo na po kay Ma'am Bueng at kay Uswa. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat.